Mga kababayan, gising na ba ang lahat? O baka naman tulog pa tayo habang unti-unting binabago ang script ng kasaysayan? Mike Defensor, nilaglag daw si Digong. Seryoso ba yan? O baka naman may mga taong takot na takot sa nilalabas na katotohanan ni Mike ngayon? Address the 2017 business issue. Explain that the timing, ay naku po, ay mga kaibigan ha, bago tayo magpatuloy, ito ang mahalaga mga kababayan. Sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, bakit ngayon lang ha? 2017 pa ang negosyo, pero 2026 na tayo. Halos 9 na taon na ang lumipas. This isn't law enforcement. This is political choreography. Para itong ex mo, ha? Biglang nag-post na throwback kung kailan masaya ka na. It's not about the past. It's about stopping your future moves. Mention, mga kaibigan sa panahon ngayon, kailangan mong bantayan ang paligid mo, hindi lang sa bahay, kundi pati sa politika. Mike Defensor has remained consistent in his stance regarding PRRD's legacy and the fight against organized corruption. Okay mga kaibigan ay talagang sobra Okay. Sa ating mga kabataang BSIT, computer science at mga professionals, you know how data works. You know how patterns works. When a pattern emerges where critics get hit with old issues, that's a bug in the system, not a feature of democracy. Sa mga OFWs natin na nagpapadala ng dolyar at euros, kayo ang backbone ng bansa. Pero bakit ang pinapadala ninyo tila kinakain lang ng flood control na hindi naman natatapos? Ito ang kinakalaban ni Mike Defensor. Mga kaibigan, kailangan nyo ito, lalo na sa mga kababayan nating laging on the go sa ibang bansa, mga kaibigan. Ngayon, himayin natin ang meat ng issue. Sinasabi ng mga kritiko, bakit si Mike Okay, bakit si Mike Defensor mga kaibigan? May negosyo noong 2017 na kuni-question ng NBI. Let's use our logic here, people. Noong 2017, sinong nakaupo? Si Tatay Digong. Kung may anomalya si Mike Defensor noon, bakit hindi siya kinasuhan ng administrasyong Duterte? Simple lang, dahil walang basihan. Ang logic nila ngayon, pilit nilalaglag si Mike para lumabas na traidor siya kay PRRD o kaya naman ay corrupt din siya para mawalan ng silbi ang mga expose niya laban sa malalaking tao sa Kongreso ngayon. Ito ang tinatawag nating character assassination. Kapag hindi mo matalo ang argumento, sirain mo ang karakter na nagpapahayag. Mike Defensor is hitting the untouchables, yung mga bilyon-bilyong flood control projects na naglalaho na parang bula, kaya ang ganti nila, ungkatin ng 2017. Alam nyo, sa haba ng diskusyong ito, buti na lang at komportable ako sa aking ergonomic office chair. Seryoso Check the link below guys. Investment ito sa health ninyo habang nag-aaral o nagtatrabaho. At para marinig ninyo ang yung nang malinaw ang bawat katotohanan, gamit ko itong high quality lapel mic. Kung gusto niyo rin maging boses ng bayan sa YouTube, check the Shopee, Lazada, link sa description natin. Going back, bakit pabor ito kay PRRD? Kasi si Mike Defensor ang isa sa ilang natitirang boses na hindi natatakot ipagtanggol ang legacy ni Duterte laban sa mga balimbing na nasa gobyerno ngayon. Pinapalabas nila na nilalaglag ni Mike si Digong para mag-away ang dalawang kampo. Divide and conquer, Iyan ang laro nila. Pero tayo, we are smarter than that. Ang mga OFWs natin sa Middle East, sa Europe, sa Hong Kong, alam nyo, ang amoy ng luma at bulok na sistema. Ang negosyo 2017 na biglang pumuputok sa 2026, amoy panis na ulam yan at pilit sinisilbi sa atin para lang malihis ang atensyon natin sa tunay na magnanakaw ng kaban ng bayan.
Uminom muna tayo ng tubig mula sa ating insulated tumbler, ha? Dahil alam kong nakaka-high blood ang ganitong klaseng pambubudol sa taong bayan. Stay hydrated and stay sharp, mga kaibigan. So anong takeaway natin dito, ha? In the world of information technology, since alam kong marami sa viewers natin ay tech-savvy at mga estudyante, parang DDoS attack yan, ha? Distributed Denial of Service Attack, ito sa kredibilidad ni Mark Defensor. Pinapaulanan siya ng fake traffic at old issues para mag-crash ang kanyang mensahe. Pero ang katotohanan ay parang blockchain, immutable, hindi nababago. Mike Defensor remains an ally of the people and a staunch defender of what was started in 2016. Kung 2017 business issue lang ang bala nyo laban sa kanya, sorry na lang, it's a blank bullet, walang epekto. Bago ko ibaba ang hatol sa issue na ito, mag-isip muna tayo ng malalim. Gamitin natin ang ating critical thinking caps. Bakit si Mike Defensor ang target? Bakit hindi yung ibang mga politiko na harap-harapan ng ebidensya ng korupsyon? Simple lang, dahil si Mike Defensor ang may hawak ng resibo. He is the bridge between the grassroots support for PRRD and the intellectual push for transparency in the current budget. Ha? Kapag tinira mo si Mike, ang target mo talaga ay ang boses ng oposisyon na nanggagaling sa lohika at hindi lang sa emosyon. Para sa mga viewers nating IT students at tech professionals, isipin nyo na lang, ang gobyerno ngayon ay parang isang legacy system na puno ng bugs at vulnerabilities. Si Mike Defensor, siya yung security auditor, imbes na ayusin ang system, ang corruption ang ginagawa ng admin, sinusubukan nilang iba ng auditor. They are trying to revoke his access by bringing up 2017 issues. Pero ang hindi nila alam, open source na ang information ngayon. Hindi nyo na maitatago ang katotohanan sa mga netizens. Sa gitna ng political blackout na ito, siguraduhin natin hindi tayo mawawala ng kuryente. Check nyo ang portable power bank sa link sa baba. Itatagpo natin yan. Dahil ang laban na ito ay long term. Kailangan lang charge ang inyong devices para sa updates. At syempre, para sa mga gustong magbantay, hindi lang sa politika, kundi sa sariling bakuran. Ang ating smart security camera ay available din sa Shopee at Lazada. Links natin, security is priority, diba? Sinasabi nila, nilaglag daw ni Mike si Digong. Wow, ang kapal ng mukha ng mga gumagawa ng script na yan. Nakita nyo ba kung paano ipagtanggol ni Mike ang mga programa ni PRRD sa bawat hearing? Nakita nyo ba kung paano niya hiningi ang hustisya para sa mga biktima ng selective justice ngayon? Ang katotohanan, may mga taong gustong sirain ang Davao-Manila Alliance of Logic. Gusto nilang pag-awayin ng mga supporters para habang tayo ay nagbabangayan, sila naman ay patuloy na nagluluto ng kaban ng bayan. Don't fall for the bait. Ang 2017 business issue ay isang distraction file, isang virus na pilit ini-install sa utak nyo para mag-function ang inyong suporta. Mga kababayan, lalo ng ating mga OFWs na saksi sa mas maayos na sistema sa ibang bansa, alam nyo na hindi ganito ang tamang pamamalakad. We demand accountability, not diversionary tactics. Mike Defensor is just the messenger. If you kill the messenger, the message of truth remains. And that message is, the people are watching. Okay, handa na ba kayo sa uling hatol? Dahil pagkatapos ito, wala nang balikan. We are crossing the Rubicon of Philippine politics, mga kaibigan. Okay, so uli ang tanong ay hindi ko sino ang nilaglag, kundi sino ang naninindigan. Mike Defensor is standing firm. PRRD's legacy is being protected by those who truly care, hindi na mga nagmamarunong lang sa harap ng kamera. Huwag kalimutang i-check ang ating 6 na produkto. Link sa baba, itatag natin yung mga yan. Supportan nyo na rin yan para sa ating research and production dito sa #WalkWithLand. At syempre ang ating membership, be part of the 100,000 Journey subscribers po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat.